ang pinaka-umaaray sa ganitong modus operandi. Ang maliliit na magsasaka. Ang Nueva Ecija ang tinaguriang rice granary ng bansa. Noong 2024, halos 10% ng inaning bigas sa Pilipinas ang galing sa probinsya. Halos 3 dekada nang nagsasaka rito si Eusebio Armobit, presidente ng Irrigators Association sa kanilang distrito. Paano po ba kayo nagsimula dito sa pagsasaka? Kailan ba po kayo nagsimula talaga? Nagsimula, sir, ako 1995. At sa awa naman ng ating Panginoon po, malakas pa rin tayo at patuloy po tayong nagsasaka. Dahil dito lang po tayo kumukuha ng mga kinabubuhay sa pagpapaaral sa ating mga anak. Nasa kanyang pangangalaga ang mga makinaryang bigay ng Department of Agriculture. Malaking tulong daw ang mga ito sa katulad niyang magsasaka. Nagkaroon na po tayo ng mga farm mechanization na mabilis ang pag-ani ng mga magsasaka na iaahon po namin sa panahon po ng kalamidad. Sa loob po ng 1 araw, 2 araw, malaking ektarya na po ang maiaahon namin. Yun nga lang, kahit napadali na ang kanilang pagsasaka, umaaray sila sa epekto ng pagpasok ng imported na bigas sa bansa. Aminin na po natin, talagang yan ang malakas na pagpapababa sa ating produkto ng magsasaka natin. Sana po, pagdating po ng ganitong panahon na pagsasaka, na anihan, mag-harvest ang mga magsasaka, sana po, wag naman sana nating sabayan ng pag-import ng palay. At dapat po, alamin natin kung dapat bang mag-import ang ating bansa. Ang presyo kasi ng lokal na bigas sa bansa, nasa 38 hanggang 60 pesos kada kilo. Pero ang imported, nasa 36 hanggang 58 pesos lang kada kilo. Kaya napipilitan silang mas ibaba pa ang presyo ng kanilang palay. Nagpapautang si Eusebio sa mga magsasakang maliit ang sakahan. Isa na rito, si Rainier. Matapos ang 3 buwan, ito na ang araw na pinakahihintay niya, ang anihan. Sir, anong pakiramdam? Ito yung araw ng anihan. Medyo malungkot po. Malungkot? Oo, bakit naman, sir? Sa presyo po ng palay. Dahil medyo konting matagal ang ani. Okay. Mahina ang kita. Oo. 3 buwan niyo po hinintay. Babayad lang din po sa utak yung ano,